Psalm 37:7. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Magnilay-nilay, magbulay-bulay, magmuni-muni. Napakahalagang bahagi ng buhay espiritual. Salamat, Panginoon, dahil pwede kaming lumapit sa inyo sa pamamagitan ng pananahimik lamang. Nabigyan namin kayo ng puwang, ng oras sa aming puso na kayo mangusap, magtuwid, magpaliwanag. Sa sandaling ito, hinihiling namin ang iyong mga salita na magbibigay sa amin ng higit pang kaliwanagan sa buhay. May you be our speaker, may your voice be heard by all, and may you enlighten us. Lead us unto greater knowledge of you, unto deeper spirituality, unto a more peaceful and loving lifestyle. Father, we thank you. We honor you. In the name of your Son, Jesus. Pagninilay, meditation, contemplation, or reflection. Isang pagbubukas o pagbabago ng isipan ayon sa pagtawag, sa pahayag ng Panginoon. Pagninilay is not pag-iisip. It's not thinking consciously. It is not to be mistaken for the intellectual and mental exercises of Bible study, of group discussion, and even of guided devotional time or what we call quiet time. Ang tunay na pagninilay ay hindi conscious thinking. Psalm 119:15-16, I meditate on your precepts and consider your ways. I delight in your decrees. And here in meditate, the Hebrew word used is haga. Yung mga Jew, pag nagme-meditate sila, hindi katulad ng modern day quiet time ngayon. They recite words from Scripture repeatedly. Malakas, nadidinig nila, nadidinig ng iba, so that when people are doing their meditation together, it's really quite noisy. And the noise, the collective sound that they produce, become like a repetitious drone that mesmerizes, almost hypnotic, that it has the effect of mantras. People get lost in the process. They lose hold of their intellect, and they are ushered into a level of thinking, into a level of non-thinking, where the Spirit could work and where the Spirit could lead in the fellowship. Ganon ang meditation sa kanila nung araw. A kind of meditation that was really overdone, in fact, almost abused by the Pharisees during the time of Jesus. Napalakasan na sila, palakihan ang boses, naging contest na, kaya sabi ni Jesus, no. When you pray, go into your room, close the door, and be alone with the Father, who will reward you because of your alone time with God. Kasi siyempre, kung napakaraming tao, napakahirap nang marinig yung tinig ng Diyos, kasi tinig na ng kapwa mo, o tinig mo ang nadidinig mo. So that kind of activity is not to be mistaken for the meditation that Jesus taught and practiced. Pagninilay-nilay is not Western-style devotions, as we have already said, na sobrang conscious ang intellect. The schedule, the oras, mayroong pang guide at manual, mayroong predetermined topic for 365 days. In other words, the agenda of what we now call devotions and quiet time was set by someone, a writer, an author, or a publishing house. So that there's almost no space for spontaneous interaction with the Spirit. Kasi masyadong guided, masyadong controlled. There's nothing wrong with that. It can be very fruitful, but do not mistake it for the kind of meditation that Jesus taught and promoted and practiced. Pagninilay-nilay is just staying still and open to the touch, pahiwatig, message of the Spirit, in spirit. Not in text, not in technology, not in controlled guides, in spirit. Meaning there is time, there is space for the Spirit to take us where the Spirit likes to take us. Kailangang malaman muli, pag-aralan at disiplinahin ang sarili para talaga mag-meditate ngayon. Kasi naiba na ang concept of meditation. Para lang na alone, by yourself, Bible study.
Ito yung verse na babasahin, ito yung prayer na ipepray, ito yung topic na dapat malaman, at ito yung action na dapat mong gawin. Nasaan yung devotion doon? Parang classroom activity. Except yung teacher mo, nandun sa guide. James 4:8, come near to God, and He will come near to you. And what kind of coming near are we talking about? A spiritual approach, where you give God the space and the time where God can approach you the way God wills. Psalm 37:7, be still before the Lord and wait patiently for Him. To wait patiently means to yield the agenda to the Lord. Nang mamamagitan sa inyong dalawa ay yung gusto niyang maging topic ninyo. Nang yung mauunawaan ay yung ipapaunawa niya, hindi ikaw ang nagdidikta ng agenda. To give God that kind of space and freedom that we yield to God so that He could do what He wants to do. Ecclesiastes 9:1-2. So I reflected on this and concluded that the righteous and the wise in what they do are in God's hands. In other words, what we do, which comes from what we think of, which comes from what thoughts enter our minds, what spiritual revelations are given us, that is all in the hands of God. So you give God that kind of freedom, that kind of elbow room to lead in your personal fellowship with God. 2 Corinthians 3:17-18. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And if we can add freedom even in the topic, the discussion, the idea that will be the center of your attention, it is a kind of freedom that we enjoy when we let go of too much control from others, from Religion Inc., from corporate religion, to make spirituality very personal, especially in devotions. And we all, who with unveiled faces contemplate the Lord's glory, are being transformed into His image with ever-increasing glory. This is what we like. Jesus-likeness, Christ-likeness, transformation from our image into the image of God. And how does the transformation happen? By the changing of our minds, which happens when the Spirit reveals to us, in spirit, the will of God, the guidance of God in general and in particular affairs of our daily life. So mahalaga yung contemplation. Contemplation na hinahayaang Diyos ang manguna, ang umakay kung saan tayo gustong dalhin. What are some of the effects of pagninilay on the body, on the mind and emotions, according to science? Meaning according to psychology, psychiatry, even medicine, because by now there are already countless clinical experiments, clinical observation done under scientific methods, in scientific terms, on the effects of being quiet, spiritually connecting with the divine, of meditation. Maraming pag-aaral. What are the effects of pagninilay on the body and the mind according to science and Scripture? We should not make science and Scripture oppose each other because science is God's prophet. When science explains to us the method, the methodology, the way things work, it is not excluding in the equation that it was made, created by God. Naiintindihan lang natin the mechanics of how God works. Up to a point, hanggang maaabot ng electron microscope, o maaabot ng mga telescopes. May nababatid tayo sa mamaraan ng pagkilos at paggawa ng Diyos, pero hindi nun ibig sabihin wala palang Diyos nung nalaman mo yung method. So, hindi dapat kinokontra ang science. Science could be God's last prophet, explaining to us, bringing us into frontiers heretofore unreached and unknown to man. Paano pinapahayag ang nangyayari sa body, sa mind, sa emotions through meditation in Scripture? It is expressed in prayer. It is expressed
expressed in declarations of faith. Na makikita natin that over time, our spiritual ancestors have already observed the effect of spiritual communication with God on their body, on their minds, on their emotions, to the point that it is now enshrined in their prayers, which are recorded in Scripture. Enshrined in their declarations of faith. Again, it's recorded, carved in stone, if you wish, in Scripture. Meditation and pagninilay, according to science, physically changes the brain. Clinical studies of people who do meditation have observed changes in the shape, the physical shape of the brain during meditation and after. And meditation grows the good, the so-called good parts of the brain. The parts of the brain that give you happiness, joy, peace, contentment, all those positive feelings. And expressed in Psalm 119, 31 to 32, I hold fast to your statutes, Lord. I run in the path of your commands, for you have broadened my understanding. Poetic way of saying, you have changed the shape of my brain. You have broadened my understanding. You have made the parts of my brain that make me intelligent become more and more pronounced. Meditation and pagninilay increases the area of the brain for learning and memory. That's what science says. And the Scripture says, Psalm 19:7, the law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. Ang tama na spiritual na meditation, nagpapatalino. Nag-iiba ng shape ng brain. Kaya yung makikita mo yung talagang spiritually attuned to the Lord, tamang mag-meditate, tamang mag-aral, patalino ng patalino. Palalim ng palalim ang nahuhukay, pataas ng pataas ang naaabot, palawak ng palawak ang nararating ng isipan. Meditation does that. Meditation increases the area of the brain associated with empathy and compassion. Ang nagme-meditate, bumabait. Isang observable effect of meditation. Psalms 119, 35 to 36 says, direct me in the path of your commands, for there I find delight. Turn my heart toward your statutes and not toward selfish gain. So habang nagdarasal ako, habang quiet time ako, habang nagiging spiritual ako, dapat nagiging more selfless, less selfish. Na-observe yan ng ating mga spiritual ancestors na effect ng meditation. Kaya yun ang dinadasal, yun ang hinihiling. Kasi alam na yun ay binibigay. Na yun ang nangyayari pagka ang tao spiritually aligned with the Spirit of God. Meditation and pagninilay increases the ability to control how the mind wanders. Alam niyo yung mga thoughts that are always wayward, hindi makafocus on anything, laging lumilipad ang isip. Meditation develops the capacity to control the direction of our thoughts. Na kaysa magpunta sa nakakatakot, pumunta doon sa nakaka-assure. Kaysa magpunta doon sa mga nakaka-nervyos, pumunta doon sa nakakapagbigay ng kapayapaan. Kaysa pumunta yung isip mo doon sa nakakagalit, pumunta doon sa nakakapagpatawad. Meditation does that. But the sad fact of modern religiosity is this, very neglected ang meditation. Ang dami nating energy, oras, effort na inuubos sa mga seminar, workshop, sa mga pagsunod ng mga guidelines, mga regulated activity, na sobrang regulated, pati bonding, mayroong lesson plan. Pati fellowship is not really a fellowship, but just more or less a less formal worship service. Yung regulated lahat. Kaya tuloy kulang na kulang tayo sa bunga ng Espiritu. Kasi konting-konti ang ginagawa nating tunay na humihipo sa ating Espiritu. Mga pangibabaw, mga panglabas, nakikita, nasusukat, numbers of people, numbers of books read, numbers of verses memorized. Pero anong talab? Bumabait? Bumubuti? Pumapayapa ba tayo? Na kung kailangang ang isip natin ay dalhin doon sa tamang daan,
yung hindi ka magagalit, lumiliko, doon ka sa nagagalit nagpupunta. Yung lumalakas ang yung loob, pero ang pinupuntahan ng isip mo doon sa humihina. Sa nagiging buo ang yung loob, ang pinupuntahan yung nagiging nagdadalawang loob ka. Nahahati ang loob. Kasi hindi natin makontrol yung takbo ng ating utak, hinahatak ng ating kaaway para dalhin sa madilim, dalhin sa nakakatakot, dalhin sa magulo, dalhin sa baghabag, dalhin sa namamroblema, dalhin sa vexation. Isaiah 26:3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. So even that kind of steadfastness is a result of good, productive, fruitful meditation. Kasi kung nadadaan sana sa mga study yan, seminar, sa dinami-rami ng ganyan, sa religion, dapat napaka-peaceful na ng isip ng mga tao. Dapat mga unawain na, mapagpatawad, maibigin. Pero alam nating lahat na yan ay kulang na kulang. Kasi nga ang laging na-emphasize, activities that could be controlled by others, activities that have definite beginnings and endings, activities that are controlled in method, in methodology, and even in the goal and objective of the activity. Nakaset na. Wala nang space. Yung spontaneity of our interaction with the Spirit of God. Those activities are not bad. Up to a point, they are very useful, but they are not everything. Hindi sila dapat sobrang ma-emphasize at the expense of personal spirituality, of personal meditation, of personal time with God. Meditation and pagninilay decreases the area of the brain responsible for anxiety, fear, and stress, proven over and over again by clinical experiments. So ang taong nagme-meditate talaga, pumapanatag. Psalm 119:27-28. Let me understand the teaching of your precepts. Then I will meditate on your wonders. My soul is weary with sorrow. Strengthen me according to your word. So alam na alam nitong mga awit na ang nakakapagpalakas, meditation. Nasabi na yan sa kanya ng mga nauna sa kanya sa pananalig at sa maraming pagkakataon ay na-observe na niya ito. Meditation and pagninilay reduces anxiety and depression and reduces bad feelings and emotions. Tumitibay, tumitiwasay, natatahimik ang taong nagme-meditate. But again, control-obsessed religiosity scares us against meditation. Yung mga religious leaders na gustong sila ang nagdidikta kung anong iisipin mo, anong verse ang babasahin mo, anong prayer ang ipagpe-pray mo, tinatakot ka na manahimik, na walang agenda, tahimik before the Lord. Sabi niya, papasukin ka naman sa mga espiritu. Bakit ka papasukin naman sa mga espiritu kung nananampalataya ka sa Diyos? Bakit ka papasukin naman sa mga espiritu kung Diyos ang tinatawag mo? Greater is He that is in you than he that is in the world. And yet, many Christians are afraid of meditation. Iniisip nila, ay, naku, ano yan, New Age. Naku, meditation, nakakatakot yan, baka tayo maposes. Bakit ka mapoposes? Kung walang kakapitan sa'yo, hindi kakapit. Ang wini-welcome mo ay ang Holy Spirit of God. But there is no space for the Holy Spirit when your mind is full of your own agenda, of your own topics, of your own controlled devotions. Huwag matakot to be empty enough, to have the space, yield the time to God. Kaya sabi, be still and know that I am God. Psalm 143 verse 8, let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life. So you let God show you the way. You don't ask God to obey you in the way that you want. You let God show you the way, even if it is contradictory to the way that you have in your mind. That is what it means to yield to the Spirit of God. Meditation and pagninilay helps manage stress and pain, even physical pain. Natatranscend yung physical pain when people meditate. When people meditate on the goodness, the kindness, the love, the power of God.
gumiginhawa ang pakiramdam. Pakiramdam ng damdamin, pakiramdam ng katawan ng isang taong nakikipagdaig sa Diyos sa pamamagitan ng pagninilay, pagbubulay-bulay, pagmumuni-muni. Nung araw, umabot pa ako sa panahon na halos lahat ng mga bahay, lalo sa probinsya, may mga balkonahe, tapos meron dong silyon o tomba-tomba na yung mga matanda laging uugoy-ugoy doon. At kahit tayo nung araw, lumaki nakasakay sa duyan, doon pinapaantok, doon inuugoy-ugoy. Kasi yung ugoy-ugoy, yung tomba-tomba, this physical repetition of movement, somehow, mysteriously, transports your mind to another level of thinking or non-thinking. Kaya kahit sa mga ancient rituals, even of our indigenous peoples, ang kanilang mga religious experiences ay laging mayroong uugoy-ugoy, gagalaw-galaw. Tutulad ng ginawa ng mga Hudyo, na paulit-ulit nakaganyan-ganyan din doon sa may harap ng wall nila, o kaya ay may sasabi sila ng mga verses na uga-uga sila. Mahirap ipaliwanag, alam na ng science ang effect niyan at kung bakit nangyayari yon. But that can relieve pain. Kaya marami mga physical activities, spiritual, physical activities, ay parang painkillers. Pero natanggal kasi yung mystical and mysterious elements of the faith. After the Reformation, sobrang naging intellectual ang lahat. The faith almost became just a philosophy. Where it's always P then Q. It's always formula. Everything you do is formula, even the prayer. To the point that nawala yung unknown factor, yung hiwaga ng Espiritu. Psalm 4, 7-8, you have filled my heart with greater joy than when their grain and new wine abound. I will lie down and sleep in peace. For you alone, O Lord, make me dwell in safety. Dahil pinagbubulay-bulayan ko ang iyong kabutihan, ang iyong kagandahan, ang iyong kadakilaan, matutulog ako mahimbing. Mahihiga akong payapa kasi alam ko, ang safety ko is in your hands. Yun ang nararating na kind of thinking ng talagang nagbubulay-bulay, nagninilay-nilay. Natututo siyang ipagtiwala sa Diyos ang lahat ng bagay na hindi naman niya kayang kontrolin. Ang kabaligtaran nun, pinipilit mong kontrolin ang hindi mo naman nakokontrol, ang bunga nun, stress, vexation, trouble, fear, unhappiness, all the negative things. Psalm 63, 5-6, my soul is satisfied as with a rich feast, and my mouth praises you with joyful lips. When I think of you in my bed, and meditate on you in the watches of the night. Kailan daw ako nagdiriwang na daig ko pa ang merong isang piyesta? Kailan nag-uumapaw at lumalabas sa aking labi ang mga salita ng papuri? Pag iniisip ko po kayo, Panginoon. Pag kayo ang laman ng aking isip, lalong-lalo na kung nagbubulay-bulay ako sa aking higaan. In all the watches of the night, the ancient peoples divided the day into several watches. May first, second, third, fourth watch. Division of time. At sinasabi niya, I meditate on you in the watches of the night. In other words, kumisan buong gabi na nagme-meditate siya, hindi 10 minutes. May effect tuloy. Sabi niya, that's why I lie down in peace. Because you are with me. Meditation and pagninilay stimulates the part of the brain responsible for willpower. Alam niyo, yung buo ang loob, yung matibay ang loob, yung may paninindigan, bunga yan ng meditation. Kaya kung maropok ka, madaling maakit dito, madala doon, madaling lumiko-liko dito, kulang sa meditation. 2 Timothy 1:7, for the Spirit that God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Bunga ng spiritual meditation. Pagninilay helps improve concentration and focus.
Yung mga pinaghihirapan ng mga magulang, paano yung mga anak nila na kulang sa focus, kulang sa concentration, palakihin sila na mayroong meditation sa bahay. Psalm 1, 2-3, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does, prospers. Bunga ng meditation. Ang nagme-meditate daw na tao parang puno na nakatanim sa tabi ng batis. Hindi na uuhaw, hindi na tutuyo. Namumunga sa tamang panahon. So dapat may bunga tayo sa tamang panahon. May panahon na tinutokso ka ng tokso. Ano dapat bunga mo? Strength. Hindi weakness. May nang aasar at nang gagalit sa'yo. Anong bunga mo? Pagpapatawad, understanding, kindness. Kasi dapat namumunga ka in season. To say that you bear fruit in season is to bear the fruit needed in that time. Kaya pag summer, di ba, makatas sa mga prutas. Kasi nauuhaw ang mga tao. Yun ang kailangan sa season na yun. So sa season ng buhay mo na tagsala, taghirap, wala kang kapera-pera, ano dapat bunga ang lumalabas sa'yo? The fruit needed in the season of poverty, in the season of need. And that is trust in God. Wisdom in extending your limited resources. Trust. Faith. Yun ang bunga na kailangan. At yan ay nangyayari sa nagme-meditate. Sa nagninilay-nilay. Yung nilay-nilay, kinokonek-connect mo yung mga sinabi ng Diyos na alam mo, tapos yung mga nangyayari sa buhay na nakikita mo, nakokonek mo yung kanilang relasyon, at sasabihin mo, oo nga, tama nga ang Diyos. I meditate and find your laws wonderful. You are really good. You are really God. You are really wonderful. Dapat ganoon ang mga bunga ng pagninilay-nilay. Kaya kailangan may space to let God set the agenda. Pagninilay helps sustain attention while ignoring unwanted or disruptive thoughts. Ang daming unwanted and disruptive thoughts. Jealousy, envy, fear, lahat ng mga yan. Unwanted dyan. Pero bakit laging dyan nagpupunta ang isip ng marami? Kulang sa control ang isip, kulang sa meditation. Psalm 56, 3-4, when I am afraid, I put my trust in you. Bunga yon. In God, whose word I praise. In God I trust, and I am not afraid. What can mere mortals do to me? So there's a relationship between peace and vexation. Sabi niya, I will always have peace because I believe in you, because I meditate on your word and realize and connect the dots that you are really correct, that you're really God, you're really loving, you're really in control. Therefore, hindi ako magpapagulo sa ginagawa ng mga tao sa paligid ko. Tao lang sila. Kayo, Diyos. Sa inyo ako sasandal, sa inyo ako aasa. But for you to get to that point of saying that, you've got to meditate enough to see that the promises of God are true. To see that the justice of God is really justice. To see that the power of God is really at work, even in moments when you don't feel it. To know that God is God no matter what. To develop that kind of thinking, that kind of mentality, and to reach that level of faith, ang bunga nun, peace. Hindi instant yun. Tuloy-tuloy na meditation. Tuloy-tuloy na pagsunod sa kalooban ng Diyos. That there is muscle memory in your life to always obey what is good, what is true. Therefore, hindi ka liliko sa mali automatically because you're automatic piloting to do the right course. Meditation and pagninilay lowers blood pressure. Napatunayan na rin yan. Kaya nay, mataas ang blood pressure nyo. Baka kulang kayo sa pagninilay-nilay. Diba? Kasi dapat pumapayapa ka. Meron nga mga tao, matataas ang presyon, mga may sakit, dinadala mo pala sa doktor, gumagaling na. Kasi sa mind nila, nakafocus na sila doon sa magiging effect ng ministration. Mind talaga, over matter. Pagninilay slows down aging. Clinically proven. At cellular levels, it increases the regenerative abilities of the cells. Kaya, sulyapan yung katabi nyo. Nagninilay-nilay kaya siya? Nakikita daw sa kutis.
Kung bang may glow, yung merong elasticity, yung merong merong X factor. Alam mo, yung pagkaan-tao na nakababad sa Espiritu ng Diyos. Pero kitang-kita mo rin sa kutis ko na mga problema sa asawa, ha? Bawat kulubot ng kutis niya sinasabi, ang asawa ko, iniinis ako. Lumalabas talaga yan. Kaya alam mo rin yung mga asawa, ang ganda mag-alaga, kagaganda ng mga asawa. Yung ibang uri. Lalo na ngayon, kung nakababad ka sa Panginoon sa meditation. Talagang Diyos ang timeless. Siya ang fountain of youth. Yung payapa ang loob. Yung tahimik ang buhay. Yung nagtitiwala. Hindi nagpapadala sa takot o pangamba. Hindi nagpapa-influence sa nervyos, sa inggit, sa selos. Yan ang nagpapaganda ng even ang physical looks. Psalm 1, 1-3. Blessed is the one whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. The person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, prospers. Lagi silang nananariwa, namumukad ka, dumalimuyak. Nakikita mo ang effect ng kanilang meditation. Meditation makes one happier because pagninilay produces positive emotions. And over time, when you keep doing it, the effect becomes even more. Merong geometric increase. Psalm 19:8, the precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. Oras na na-connect mo yung katotohanan na tama ang Diyos no matter what, merong ningning ang iyong mata. Merong ligaya ang iyong puso. Ano man ang nangyayari. Psalm 16:8-9, I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken. Therefore my heart is glad, and my tongue rejoices. My body also will rest secure. Dahil ako'y nakababad sa Espiritu ng Diyos, hindi ako madaling maligalig, matigatig, makalog, mag-worry. Kaya naman tahimik, masaya ang aking puso, at nakikita yan sa aking mga salita. Yung kapayapaan, yung katahimikan ng loob, lumalabas sa aking speech. Lumalabas sa mga salitang tinatype ko sa aking keyboard, sa mga comment na inalalagay ko sa Facebook. Di ba? Out of the abundance of the heart, the finger clicks. Kaya kung puro ka dyan bitterness, puro ka dyan anger, kitang-kita sa mga comment mo. Kitang-kita sa mga pinagsasasabi natin. Lalo ngayon, halos walang accountability because of distance. Kahit ano gusto mo sasabihin mo, but you're exposing what is in your heart. Kaya maganda rin diagnosis yan. Pastor, gusto ko po magpa-counsel, gusto ko malaman anong problema ko. Anong Facebook password mo? Yeah. Titingnan ko mga pinagpo-post mo dyan, malalaman ko na kung nasan yung spirito mo. Hindi mahirap malaman yan. Lumalabas kasi sa technology. So, kung gusto mong palitan yung word na lumalabas doon sa screen, palitan ng isip, ibabad yan sa meditation. Para pag-ibig, kapayapaan, katahimikan, yung mga lahat ng gusto ni Jesus ang nagaganap sa ating buhay. Pagninilay increases the gamma brain waves associated with empathy and feelings of happiness. Imagine, salamat na lang, maraming mga scientists ang nag-aaral ng ganitong mga bagay. Sabi naman Psalm 119:111, your statutes are my heritage forever. They are the joy of my heart. Agree. Meditation promotes appreciation of the present moment. Alam niyo yung talaga nagme-meditate, lagi nakababad sa Panginoon, nasa present ang tingin. Bakit? Pag lagi kayo nakatingin sa past, malulungkot kayo. Nakakalungkot isipin na, the good old days, the good old days. Na nung araw yung dimple mo narito sa pisngi. Ngayon, nandito na sa sentido. Cafe facelift. Sabi mo, namimiss ko yung dimple kong mababa. Minsan, ang ganda-ganda ng dimple mo, pusod ko yan. Ganun ka-effective, ang lifting.
Sayang, ganun nung araw. Gusto ko nung araw. Alam niyo po, lagi niyong inisip yung nakaraan, malulungkot kayo. At pag lagi niyong inisip ang future, matatakot lang kayo. Nenervyusin kayo. Tapos ang daming religion, walang ginawa kundi puro future ang pinag-uusapan. Mga end of the world na nakakatakot. Pamisa-misa ka nag-church, umuwi ka pa takot. Eh, mapipigil mo ba kahit kailan mangyari yan? Bakit lagi na lamang yan ang iniisip? Kaya sabi ni Jesus, do not worry about tomorrow. Focus on today. Tomorrow will be anxious for itself. The day's own trouble, will be enough for you. Because God's blessing for today is enough for all your needs today. Nagkukulang sa tingin mo kasi ina-allocate mo sa loneliness of the past and worries of the future. Kulang tuloy. So do not be anxious about tomorrow. Don't think about it. Ang isipin mo yung ngayon at makikita mong sapat ang mga blessings sa iyo ngayon. Pero pag inisip mo yung ibabayad mo sa mga kung ano mong babayaran next month, nervyusin ka nga. Sabi nga nun, tomorrow will worry about itself. Psalm 49, 3-5, my mouth will speak words of wisdom. The meditation of my heart will give you understanding. I will turn my ear to a proverb. With the harp, I will expound my riddle. Why should I fear when evil days come, when wicked deceivers surround me? Kasi alam niyo, antidote ko sa mga yan. Sabi ganon, tutugtog ako, magpupuri ako, gugunitain ko ang mga salawikain na napatunayan na over generations na tama at tumpak para ako matahimik. Pag ninilay, clarifies thought. Nakakapagpalinaw ng isip. Isaiah 57, because the sovereign Lord helps me, I will not be disgraced. Therefore, I have set my face like flint, and I know I will not be put to shame. Nare-realize yan ng taong nagbubulay-bulay. Connecting problem with solutions, connecting experience with theory, nalalaman mong yes, God is correct, God is in control. But it takes an expansive oversight, an expansive vision to see that and to connect the dots. Meditate. Meditate more often, more deeply, more transcendently. Huwag iasa sa experts ang inyong meditation. Maganda yung meron kang devotional guide, meron kang ganito, may ganun ka, pero dapat yon supplement lang. The main devotion must be between you and God alone. When you sit there quiet with no agenda, letting God take over the fellowship. When you are quiet, that you can hear your mind think. Or you can hear non-thinking so that it is God's thought that will fill your mind. Transcendent ang mga bagay na effective talaga. And it takes discipline to do that. Plug into God, plug into power through meditation. Because when you meditate, you enter a portal, you enter a door that brings you to another world, that brings you into a timeless, spaceless spirituality where God is supreme. Allow and make meditation become your portal, your doorway into and from the spiritual realm, from eternity into and from the kingdom and the kingship of God. When you lay yourself bare before God, when you remove all your personal agenda and silence your own voice, you yield the throne of your heart to God. You make God king, and your spirit, your heart, becomes God's kingdom. That kingdom of God becomes yours even before physical death. Yun ang kingdom na sinasabi ni Jesus, the kingdom of God is within you. When your thought, your heart is tuned into God, the power of God crosses vast, infinite spaces into your heart. Your heart becomes God's kingdom. The kingdom of God is in you. You have heaven on earth. Dapat ganun. Hindi puro lang intellectual exercise. Ang dami-dami nating theologizing, ang dami-dami nating kung ano ng mga doktrin ang pinag-aaralan na ang bunga, bangayan, awayan, gulo. Dapat ang hinahanap natin yung nakakapagpapayapa, nakakapagpatahimik. Dahil yun ang kailangan natin sa napakagulong mundo. Do not over-rely on specialists. Do not over-rely on theologians. Tulad ng lagi kong gustong sabihin, walang apo ang Diyos.
Puro anak. So, anak ka ng Diyos. Huwag mong iasa sa spiritual parent mo ang pag-feed sa'yo ng mga spiritual food, ang pag-feed sa'yo kung ano ipagpe-pray. Pastor, ano po ipagpe-pray ko? Pati ipagpe-pray mo, itatanong mo pa sa akin. Ano pong verse ang magandang basahin? Ba't di ka maghanap? Ano pong gagawin ko? Ba't hindi mo isipin kung anong gagawin mo? Pakitanong niyo po sa Diyos. Ba't di ka magtanong? Ang dami-dami yun na nagpapatanong sa akin. Nagkakapalit-palit ang sagot. Ba't hindi ka magtanong direct? Yan ang kulang sa atin, mga kapatid. Personal relationship with God. Sobra tayong nakaasa sa corporate religion. Sobra tayong nakaasa sa sinasabi ng mga expert. Parang siya ang ama mo sa faith. No. Isa lang ama natin. There's only one Father in heaven. At lahat tayo magkakapatid. In other words, lahat tayo may access, may right, may privilege, may duty na personal na makipagniig sa Diyos. Bigyan nyo yun ng space. Kailangan meron. Develop personal meditation. Sabi ni Jesus, John 10:9-10, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will be able to come in and go out. They will find everything they need. I came to give life. Life that is full and good. I am the gate. Enter through me and you'll be saved. Pagka nakita natin yung word na salvation, lagi natin iniisip, salvation from hell. Isa lang yan sa maraming meaning ni Jesus sa salvation. And in this context, it is salvation from want, from spiritual hunger. Kaya sabi niya, you will go out and find pasture. You will find streams of water. You will find green grass. In other words, you will find the needs of your daily earthly life. Pati yun binibigay ko. Pati yung peace of mind. Pati yung pagiging tahimik. Pati yung pagiging payapa. Sabi niya, you will be able to come in and go out. So, hindi yan yung eternal life na pagpasok mo, wala nang uuwian. Sabi, iba yung door na sinasabi niya. You come in and you go out. From your place, you go to the pasture, and then you go back to where you are. Then you go to the streams of water. Then you go back to where you are. And He is that gate. In other words, binibigyan niya tayong laya na magpabalik-balik, magparot-parito, hanapin ang mga kailangan natin na handang-handa naman niyang ibigay. Sabi niya, I came that you might have life and have it to the full. Allow and make meditation become your stairway to and from heaven. Kasi the kingdom of God is within you now. It can connect to the kingdom out there. And the way, yung parang Jacob's ladder, where angels go up and down from heaven to earth, that is meditation. That is spiritual connection. Na kahit si Jacob, nakita niya yung ladder nung siya natulog. At umunan siya sa bato. There is that kind of transfer, of transportation of consciousness para madaanan mo yung daan na yon at makinabang ka doon. Go up to and down from heaven, see God by meditation. You can see God by Bible study. You can see God by hearing messages like this. You can see God by singing, by praising, by worshiping, by serving, but never neglect the way to see God through meditation. Because that is one of the most powerful ways that God has given us to be in touch with Him. Magnilay-nilay. Ngayon, magnilay-nilay as ER or emergency room or as OR, as operating room. Kasi minsan, ay yung problema mo, ang laki na. So magnilay-nilay ka para makagkaroon ka ng guidance, para magkaroon ka ng kapayapaan. Pero better, magnilay-nilay as gym, as training, as exercise. Meaning you do it every day. Magnilay-nilay ka lagi para pag dumating yung problema, yung tanong, yung gulo, ready ka na kasi nag-exercise ka na araw-araw. Hindi mo dadaanin sa minsanan lang dahil nun mo lang ginawa kung kailan may problema ka na. Kailangan may daily dosage of aloneness with God because cumulatively, it will become your ever-increasing power. So that when big issues come, stable ka na. Kasi ang dami mo nang na-deposit sa bangko ng meditation na mawi-withdraw mo sa panahon ng pangangailangan. Mark 1:35, Jesus modeled meditation. Di ba sinabi natin yung Jewish way, yung maingay, ganyan-ganyan. Lahat yan, kinorek ni Jesus, binalance niya. Mark 1:35, very early in the morning, before the morning prayers in the temple.
Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Hindi na haga na meditation, proseuchomeina in Greek. Iniba. Ginawa ni Jesus ng meditation is not a public activity, but a private one. Kaya sinabi niya, when you pray, go into your room, close the door where no one can disturb you, and be alone with God. Jesus never organized massive prayer rallies. Kasi sa mga prayer rally, controlled ko ano ipagpe-pray, controlled ko sino magli-lead, controlled ang program. Hindi yun masama. May benefit yun. Pero huwag lang yun. Because Jesus modeled personal, private meditation. And of course, Jesus is truth. Jesus is the way. Jesus is the life. Dapat pansinin ang itinuro niya. Luke 5:16, but Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Tahimik, mag-isa, walang agenda. So Jesus modified, changed, and corrected the Pharisaistic practice of Haga. Binigyan niya ng laya ang tao. Jesus empowered the individual to exercise spirituality minus the control of religion incorporated. Laging ganun ang agenda ni Jesus. Binibigyan niya ng power yung individual because during his time, wala nang freedom ang individual. Nakadikta na sa kanya. Idinikta na ng temple ang lahat ng gagawin niya, kakainin niya, hindi niya kakainin, sinong iibigin niya, sinong hindi niya mamahalin, gaano kahaba ang kanyang buhok, ilang buhol ang hibla ng kanyang mga damit. Kinontrol na yung lahat. At ang ginawa ni Jesus, binalance niya yon, gumawa siya ng private, personal space for the individual to practice spirituality. Kaya nagagalit sa kanya yung mga taga-temple They disenfranchise yung religion. Jesus set people free to meditate on their own, directly with God. Importante. Go up to and down from heaven, see God by meditation. Prioritize pagninilay in your spiritual life. Huwag niyong gawin lang after waking up and before getting your coffee or getting your shower and going to work kasi masyadong limited. Find time kung saan pinakabagay na hindi kayo nag-aapura, merong space ang Diyos at makikita niyo ang bunga niyan sa buhay natin. Yan ang itinuro ni Jesus. Ibig sabihin niya ng pinakamabuti. Magnilay-nilay, mga kapatid. Panginoon, salamat. Na maaari naming ma-review ang ganito mga bagay, lalong-lalo na balikan ang example, teaching of Jesus, your Son, our Lord, our Savior. Sa busy buhay na ito, Panginoon, ituro mo sa amin that the busier we are, the more we need to meditate. The bigger the decision we have to make, the longer should be our meditation. Because when we meditate, you direct our steps. We minimize or eliminate mistakes. Therefore, we become more fruitful, more happy, more correct. Pagbulay-bulayan natin ang personal na impact nito sa ating buhay, how you can increase the quality, the quantity of your meditation. Be alone with the Lord in silent reflection. Aming kataas-taasan at makapangyarihang Diyos, salamat po dahil nais niyo pong kaming lumapit sa inyo nang kayo'y malayang makakita.